Ayun, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ang patungkol po sa barangay. Pero hindi po patungkol sa barangay eleksyon ha. Ito po ay usapin pa rin patungkol po sa barangay. Sapagkat ngayon po mga bayan, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa Magna Carta for Barangay Officials na isinusulong po ng ating pong mga mambabatas. So, ito pong post ng Asenso Kabarangay ay noong October 6 pa po ito. Ito po yung nilalaman ng kanilang post mga babayan. Oh, nasa priority bills ng 20th Congress ang Magna Carta for Barangay Officials na naglalayong i-recognize ang efforts ng mga opisyalis ng barangay at bigyan ng kaukulang benepisyo at insentibo. So napakagandang balita po ito mga bayan. Good news po ito para sa atin pong mga barangay officials. At ngayon po ay babasahin ko naman ito pong post ng Connect TV noong October 24 pa po ito mga bayan. Na ang sabi po dito ay ito po, Magna Carta para sa barangay, isusulong ni Speaker D, lubusang pagkilala bilang empleyado ng pamahalaan. Ibig sabihin, kapag ka naging batas, yung Magna Carta for barangay officials, ay maituturing na talagang ganap na empleyado ng pamahalaan ang atin pong mga barangay opisyal. So napakaganda mga bayan kapag ka ito po ay naisabatas. Nagbigay ng pangako si House of Representatives Speaker Faustino Bojidi III na kanyang ipaglalaban ang matagal nang hinihintay na Magna Carta for Barangays na isang panukalang batas na nagbibigay ng ganap na pagkilala, dignidad at nararapat na kompensasyon sa mga opisyal ng barangay bilang mga ganap na empleyado ng pamahalaan at hindi lamang mga voluntaryo. So talagang magandang magandang balita para sa atin pong mga barangay officials. Sinabi ito ni Speaker D sa kanyang pagharap sa mahigit 2,000 leader ng barangay na dumalo sa idinaos na Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, National Congress sa World Trade Center, Pasay City. Bilang isang dating opisyal ng barangay, si Speaker D ay pangunahing may akda ng House Bill number 3533 na naglalayong gawing regular, naglalayong regular na empleyado ng pamahalaan ang mga punong barangay, ang kagawad, ang barangay secretary at barangay treasurer na may tiyak, ibig sabihin po ng tiyak, sigurado, may tiyak na sahod, benepisyo at seguridad sa pagre-retiro. Ibig sabihin talaga may benepisyo na makukuha po yung atin pong mga barangay officials sapagkat sila po ay maituturing na naganap na empleyado ng pamahalaan. Ayon sa speaker, ang mga opisyal ng barangay ang pinakamasipag. Totoo naman po ang pinakamasipag at madalas na unang tumutugon sa mga krisis mula sa pagresolba ng alitan, pagtulong sa mga namatayan, hanggang sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan, ngunit nananatili silang tumatanggap ng maliit na allowance at hindi regular na sahod. Totoo naman talaga, di ba? Yung atin pong mga barangay officials, sila po yung unang takbuhan ng atin pong mga kabarangay, unang mga tao sa barangay. Sila po yung unang tinatakbuhan, hinihingian ng tulong. Tanong tuloy niya, ano ba ang katayuan ng mga barangay officials? Mga empleyado ba
o mga voluntaryo pa rin. Kung may isa sa batas ang Magna Carta for Barangays, ay magiging pinakamalawak na reforma sa lokal na pamahalaan mula noong 1991 Local Government Code. Layo nitong, mabigyan ng regular na sahod at benepisyo ang mga opisyal ng barangay. So, ibig sabihin, regular na po silang tatanggap ng kanilang sahod. Hindi po batay doon sa tinatawag na honoraryo ba yon? Tawag doon? Ito pa, tiyakin ang pondo para sa mga pangunahing serbisyo kagaya ng malinis na tubig, pampublikong transportasyon. Ito pa, maglaan ng pondo para sa scholarship ng mga kabataang residente at hikayatin ang pagtatayo ng kooperatiba sa bawat barangay upang mapalago ang lokal na kabuhayan. Magkakaroon din ng otomatikong paglabas ng pondo mula sa mga buwis at bahagi ng kita ng pamahalaan patungo sa mga barangay upang palakasin ang kanilang fiscal autonomy. So maganda po ito mga bayan sapagkat mula doon sa buwis at sa bahagi ng kita ng pamahalaan ay hindi po mapupunta doon sa bulsa ng mga buaya. Kundi otomatikong mapupunta po mga bayan doon po sa atin pong mga barangay upang palakasin ang kanilang fiscal autonomy. So magandang panukala ito mga bayan. Kapag kanay sa batas, magiging simbolo ito ng tunay na pagkilala sa papel ng mga barangay bilang ugat at unang sandigan ng pamahalaan at hindi lamang bilang tagasunod kundi bilang katuwang sa pambansang kaunlaran. Saan nga ba nagmula mga bayan? Kasi ang alam lang natin barangay, barangay, basta barangay. So saan nga ba nagmula yung salitang barangay? Ito po bibigyan tayo nito ng kaunting impormasyon. Ang salitang barangay ay nagmula sa salitang balangay na isang sinaunang bangkang pandagat na ginamit ng mga ninuno ng mga Pilipino sa kanilang paglalakbay at pamumuhay. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang barangay ay nagsilbing maliit na pamayanang pinamumunuan ng isang dato. Sa panahon ng kolonisasyon, ginamit ng mga Espanyol ang sistemang ito sa pamamahala at tinawag na baryo. Muling binuhay at pinalakas ang konsepto ng barangay noong 1974 sa ilalim ng pamahalaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at tuluyang isinabatas ang modernong barangay system sa ilalim ng Local Government Code 1991 o ang Republic Act 7160. May kabuuang 42,096 na barangay sa buong bansa. Ulitin ko po ang kabuuang barangay sa buong bansa, ito pa, 42,096 na mga barangay ang meron po dito po sa ating pong bansa sa kasalukuyan. Sa bawat isa ay nagsisilbing unang linya ng serbisyo publiko at boses ng mamamayan sa kanilang mga komunidad. So yan po yung post nitong Connect TV. Magandang balita ito para sa ating pong mga barangay officials. Basahin po natin yung comment dito. Sabi ni Jan Gonzales, tama si House Speaker D. Kitang-kita na galing sa karanasan ang kanyang liderato. Alam niya kung gaano kabigat ang trabaho ng barangay officials, kaya gusto niyang mabigyan sila ng tamang pagkilala at serbisyo at benepisyo. Ito pa, James Palor. Ang galing ni Speaker D kasi naiintindihan niya ang kahalagahan ng mga barangay officials sa serbisyo publiko. Sa Magna Carta for Barangays, bibigyan sila ng tamang sahod, benefits, at respeto na deserve nila. Talaga namang may malasakit siya sa grassroots governance. So talagang marami, kahit yung ating pong mga kababayan ay gusto po
na sana maisabatas mga bayan, ito pong Magna Carta para sa atin pong mga barangay officials. Sapagkat kapag yan ay naisabatas, yung ating mga barangay officials ay maituturing na po bilang ganap na empleyado ng atin pong pamahalaan. So magandang balita po yan mga bayan. So abangan po natin mga bayan kung papasa at kung magiging ganap na batas po yan pagdating ng panahon. Yan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood.